Hello mga lalabs ko, welcome back again sa aking YouTube channel. So for today's video nga po, isang platform ito na ibabahagi ko po sa inyo na kung saan nga po sinubukan ko siyang applyan ngayon. At unexpectedly is in-approve po ako nila dito for 3,000 as a first timer borrower. Kaya naman ginawan ko na rin po siya kagandang review para po sa inyo. Nagsagayon nga po is sakali man na mag-try kayo na applyan ng platform na ito, alam nyo na at mayroon na po kayong idea na ganito yung sistema or yung patakaran ng pagpapautang nila. Kaya naman panoorin mo na muna ang video na ito hanggang dulo para malaman mo kung ano-ano nga ba yung mga deductions niya dito at lalong-lalo na makita mo dito pa lang kung how long yung repayment period na ibibigay nila sa first timer borrower. So bago yan, kung bago ka pa lang po dito sa aking YouTube channel, so please consider to subscribe na muna and click mo na rin po ang bell button dyan para naman lagi kang notified sa mga utangan moment na ginagawa ko dito sa aking channel. Disclaimer na muna, hindi po ako dito promoter at hindi rin po ako ahente ng platform na mababanggit ko sa video na ito. So ano man pong mapapanood nyo or makikita nyo sa video na ito ay base lamang po yan sa personal kong karanasan habang ako po ay nag-a-apply dito. So it's up to you na po or decision nyo na po yan kung susubukan nyo rin po itong utangan or hindi. So ang tinutukoy ko nga po na platform ay si Mada Loan. So under po siya ni iFund Lending Corporation. So dito nga po nag-rate na po siya ng 4.3 star. And then, meron na rin po siyang 23,000 reviews. So, base naman po dito sa kanila pong all abouts, under Securities and Exchange Commission naman sila with registration number 2021090025243-01 and then with certificate of authority number L-21-0061-15. Product information po niya dito, loan amount starting from 1,500 up to 8,000. So, loan term daw is 120 days, 150 days, up to 210 days. So, interest rate nga daw po niya dito, the highest is 18.25% per year and 0.05% per day. So, transaction fees niya, nagre-range lang from 20 pesos up to 130 pesos. So, transaction fee is charged in advance by the transaction channel that borrowed successfully. And service fee niya daw po dito is 0%. So, requirements lang po niya dito only for Filipino aged 18 up to 60 years old. So, Filipino citizens and then a person with working ability. Para makapag-start mag-apply, kailangan natin itong i-install sa atin pong mga cellphone. And dito nga po is, nakikita nyo po yan dyan, ang kanila pong homepage. So, borrow and return on demand. So, dito nga po loan amount nila is nakalagay ay 28,000 pesos. So, samantalang doon sa intro nila, hanggang 8,000 lamang daw po ang kanila pong pinapautang. Pero dito po sa kanila pong homepage, ang nakalagay na po kagad ay 28,000 pesos. So, meron na kagad ng misleading doon. Click lamang po natin itong apply for a loan. Kailangan niyo po ditong mag-register using your cellphone number. So, kailangan meron kayong isang active cellphone number na ginagamit sa pangutang nyo online at kailangan exclusive lamang po yan sa mga online loan apps na inuutangan po ninyo. Para naman, namumonitor nyo kung sino-sino yung mga platform na napagkakautangan or napagbibigyan nyo ng inyo pong mga cellphone number. Login lamang po kayo. Ito nga po, lagi po nilang pinapaalala na kailangan daw po bago ka mag-proceed ng iyong pong loan application, kailangan mo na munang basahin ang kanila pong terms and conditions para naman nagkakaroon ka na po kagad ng idea about dito sa pangutang mo sa kanila. And kailangan mo na kagad mag-fill up ng iyong pong basic information. So, full name, gender, birth date, educational background, and permanent and current address, yung occupation, and then yung monthly income po ninyo. Kailangan mo mag-provide ng contact person. So, dito 4 nga pong contact person ang hinihingi po nila dito, including po yung relationship po, cellphone number, and then yung full name ng contact person na binigay nyo. Allowed naman po nila ng mga ID is UMID ID, GSIS ID, SSSPRC ID, passport, PhilHealth, driver's license, pag-ibig, voters ID, and then national ID. So, mamimili lamang po kayo dyan. And then, kailangan nyo po itong picturean and then i-upload po ninyo. Hingihan po kayo ng withdrawal channel. So, dito naman available is GCash, GrabPay, PayMaya, or bank transfer. So, mamili po kayo dyan ng isa and ilalagay nyo po yan dyan ang inyong pong account number. And then, click lamang po itong confirm. So, ayun na nga po. So, mabilis nga lang. So, meron na po kaagad sila dito ng loan approval amounting to 3,000 pesos. Long term na binigay, 130 days.
And, ito na nga yung sinasabi po natin na kailangan bago tayo mangutang dito, alamin muna natin kung how long yung repayment period na ibibigay nila. And nagbigay din po sila ng installment repayment. 2 beses mo rin daw po siya na babayaran. So, ito na yung pinakamasaklap dito. Nakalagay niya is loan term for first repayment is for only 7 days payment. Payment na kagad after 7 days na magamit mo yung pera na hiniram mo. Kailangan mo na pong i-repay after 7 days yung 3,000. And then yung second installment na binigay nila is on October 23, 2024, which is na 60 pesos na lamang. And may note pa sila dito, fully payment for first installment to enjoy deduction on second installment. So, i-wait na lang daw po or madi-disregard na lang yung 60 pesos once na binayaran mo ng full yung 3,210 doon sa first repayment mo. Yun yung 7 days payment mo. So, kailangan full mo yun na ibalik para hindi mo na po bayaran yung 60 pesos na abutin pa ng October 23, 2024. Napaka-wise ng MADA loan application na ito dahil binigyan ka pa ng long term, yung first repayment mo naman ay napakabigat naman na amount para ibalik mo kagad yun sa kanila after 7 days. Receivable amount lamang daw po is 2,020 pesos. Ito na po yung mga reductions. So, service fee niya is 600, management fee 300, transfer fee 80, first interest, 210. Second interest, 60 pesos. So, sila ditong overdue penalty interest once na hindi ka nakapagbayad on time. Overdue repayment penalty is 150 pesos. So, overdue interest is 90 pesos per day. So, malaki. Ayun nga po mga lalabs ko, yung sinasabi po natin dito na maganda nga po talaga yung mga introduction nila. Malalaman lang po talaga natin yung buong katotohanan after po na matapos na po natin yung application natin dito. So, dito magugulat ka na lang, malaki pala yung deductions nila doon sa loan approval. At least dito, pinakita naman nila ng detalyado yung mga possible deductions and then yung possible amount to be received mo sa iyong GCash account and then pinakita na rin nila yung repayment period. Pag-isipan po ninyo or aralin nyo na muna kung mai-enjoy nyo ba yung ganito pong offer ni MADA Loan dahil para po sa akin is napakalaki po ng deductions po nila dito. So, hindi po siya mai-enjoy and at the same time, hindi po ako satisfied doon sa offer and then doon sa deductions na binawas nila sa loan approval nila sa akin. So, ayan. So, hindi ko po siya igugo ngayon. It's up to you na po or pag-isipan nyo na po muna, aralin nyo po muna kung makakatulong ba ito sa inyo or hindi. Or baka naman, magkaroon pa po kayo dito ng problema that time na dumating na sa punto na oras na ng bayaran. Wala pa kayong budget para po sa repayment ng nautang dito. Kaya nga po pag-isipan, pag-aralan na muna bago po kayo dito mag-commit para naman at the end of the day ay wala po kayong pagsisisihan na nakapangutang kayo dito. Kung sa tingin nyo naman po is nakatulong sa inyo ang video na ito, please consider to subscribe naman po dyan sa aking YouTube channel para naman lagi rin po kayong updated sa mga next uploads na ginagawa ko dito sa aking channel. So, thank you for tuning in for now mga lalabs ko. God bless. Bye-bye po.